Si Fanny Crosby, isang sikat na hymn writer sa kasaysayan. Pinanganak siyang bulag at nabuhay siya hanggang 90s, hanggang sa edad na 90 plus. At sumulat siya ng napakarami, libo-libong mga inaawit sa mga iglesia na mga himno. Pero alam nyo ba na nung bata pa lang siya, around 8 years old, sumulat siya ng pinakauna niyang tula. At ito yung tula na sinulat ni Fanny Crosby at 8 years old. Sabi doon, "Oh, what a happy soul I am. Although I cannot see, I am resolved that in this world, contented I will be. How many blessings I enjoy that other people don't. To weep and sigh because I'm blind. I cannot and I won't." 8 years old, bata pa lang siya, sinulat niya yung tula na ito na hindi siya magmamaktol sa Diyos dahil pinanganak siyang bulag. At mamumuhay siya ng may kasiyahan sa Panginoon. At fast forward, ng 92 years old na siya, nung 92nd birthday niya, sabi niya, I quote, "If all in the world you can find a happier person than I am, do bring him to me. I should like to shake his hand." Sabi niya, kung meron tao dito sa buong mundo na mas masaya pa kaysa sa akin, 92 years old, na mananampalatayang babaeng bulag, kung merong mas masaya pa kaysa sa akin sa buong mundo, pakilala niyo sa akin, gusto ko siyang kamayan. Pinapakita dito ang isang mananampalataya na habang tumatanda siya, habang papalapit na yung araw ng kamatayan niya, sa lahat ng mga naranasan niyang dagok dito sa mundo, masasabi niya pa rin na meron siyang kasiyahan. At yan yung magiging tema natin ngayong hapon at sa 5 Lord's Day sa buwan ng Agosto. Yan ang tutunghayan natin na tema mula sa iba't ibang talata sa Biblia, yung kasiyahan sa Panginoon. Kaya tumayo tayo, babasahin natin ang ating talata mula sa Nehemiah chapter 8 verses 8 hanggang 12. Muli, Nehemiah chapter 8 verses 8 hanggang 12. This is the word of the Lord. They read from the book, from the law of God, clearly, and they gave the sense so that the people understood the reading. And Nehemiah, who was the governor, and Ezra, the priest and scribe, and the Levites, who taught the people, said to all the people, "This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep." For all the people wept as they heard the words of the law. And he said to them, "Go your way, eat the fat and drink the sweet wine, and send portions to anyone who has nothing ready, for this day is holy to our Lord. And do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength." So the Levites calmed all the people, saying, "Be quiet, for this day is holy. Do not be grieved." And final verse 12, "And all the people went their way to eat and drink, and to send portions, and to make great rejoicing, because they had understood the words that were declared to them." Ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. So, maikling background lang bago tayo pumunta dun sa mismong passage natin. So, very short background. Ang Book of Nehemiah ay isang historical account sa Old Testament tungkol sa pagre-rebuild. Itatayo nila ulit yung mga pader ng Jerusalem. Ang Jerusalem ay ang center place ng worship sa panahon ng Israel. So, ito'y tungkol doon dahil ito'y nawasak after nung kanilang Babylonian exile. Ang book ng Nehemiah, sinusundan niya yung isang karakter na si Nehemiah. Isa siyang cupbearer ng hari ng Persian king na si Artaxerxes. Pinahintulutan siya ni Artaxerxes na bumalik sa Jerusalem, pangunahan yung pagtatayo ng mga pader doon sa Jerusalem. He led the restoration project. Pero pagdating na dito sa chapter natin, sa chapter 8, tapos na nilang itayo yung pader. Chapter 6 pa lang, tapos na nila yung pader. Chapter 8,
tungkol na ito sa pagtuturo sa mga tao kung ano yung nilalaman ng kasulatan. So, yung physical restoration tapos na. Ngayon, spiritual restoration naman. Tapos na yung physical restoration, ngayon ay patungkol naman sa kanilang covenantal restoration. Yung pagiging tao nila ng Diyos, ito naman yung nire-reform. Pinanumbalik na yung pader, ngayon papanumbalik na yung kanilang pagkatao bilang isang pangtipang bayan ng Diyos. So, the wall is finished and now the people gather as one community para pakinggan yung salita ng Panginoon sa Old Testament. Pinangunahan sila ni Ezra na isang priest, isang scribe. Now, dito na tayo sa passage natin. Chapter 8, verses 8 hanggang 12. Tungkol na ito sa pagkatapos ipahayag yung salita ng Diyos. Chapter 8, verse 8. At dito galing yung expository preaching. Sinabi doon na si Ezra, yung mga priest, they gave the sense nung salita ng Diyos ng Old Testament. So, isipin nyo yun, yung Pentateuch, yung first 5 books, in-exegete nila, in-expound nila sa harapan ng mga tao. Kaya lang, pagkatapos nilang i-exegete, i-expound yung Old Testament, nag-iyakan yung mga tao, verse 9. Nag-iyakan sila dahil nakita nila yung kasalanan nila. Nakita nila kung paano sila lumabag sa kautusan. Nakita nila na yung mga pinrich, nilabag namin lahat yun. Yung sinabi sa kautusan, hindi namin nagawa yun. Kaya ang nangyari sa mga tao, sila'y nag-iyakan, verse 9. At ngayon, ang ginawa ni Nehemiah, ni Ezra, at ng iba pang leaders, nirebuke sila. Nirebuke sila, itinama sila, kinorek sila. Ang ginawa nila ni Nehemiah at iba pang mga pinuno ay sinabihan sila, tumigil kayo sa pag-iyak, imbes magdiwang kayo. Because this day is holy unto the Lord. Kaya ito yung flow nung nakita natin sa passage natin. Ang kautusan ay ipinangaral, ang mga tao ay umiyak, tumangis, inutusan silang magdiwang at binigyan sila ng dahilan kung bakit sila dapat magdiwang. Binigyan sila ng rason para sila ay magdiwang. Kaya hina-highlight ng passage natin yung magkahalong luha at kasiyahan na nangyayari kapag tamang ipinangaral yung salita ng Diyos sa loob ng covenant people ng Panginoon. Kaya ito yung mensahe natin ngayong hapon na ito. Sa unang pangangaral, sa tema ng kasiyahan sa Panginoon. That the Word of God is preached to humble us with grief over sin, but lift us up to rejoice in God's saving grace. Ito yung pinaka-thrust ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ibaba tayo, paluhurin tayo sa pagdurusa natin sa ating mga kasalanan, makita natin yung ating kasalanan at lumuha tayo doon, at pagkatapos noon ay iangat tayo para magdiwang tayo sa kapatawaran na ibinigay sa kabila ng mga kasalanan natin. Yung salita ng Diyos na pinapangaral ay para magpakumbaba tayo. At pagkatapos natin magpakumbaba, anong sabi ng Panginoon? Those who humble themselves will be exalted. Itataas. At sila inuutusan na magdiwang. Tinuturuan tayo nito dito sa talata natin na yung kabanalan at kasiyahan ay hindi magkalaban. Hindi magkalaban yung kasiyahan at kabanalan. Holiness and happiness are not opposites. Tandaan nyo, sinabi dito, banal tong araw na to, therefore magpakasaya kayo. Magdiwang kayo. Sa isang lugar at selebrasyon ng kabanalan, doon mismo sila inuutusan ng umiti. Magdiwang, magsaya, magkaroon ng kagalakan at ng mismong kasiyahan. Holiness and joy are not opposite. Actually, merong kasiyahan sa kabanalan. Merong kasiyahan sa mga paraan ng Panginoon. Kapag tinawag ng Panginoon yung mga tao niya sa kabanalan, tinatawag rin niya yung mga tao niya sa kasiyahan na nakaugat sa kapatawaran. Nakaugat sa awa, nakaugat doon sa pangtipang pag-ibig ng Diyos. Merong tatlong klase ng kasiyahan. May tatlong klase ng joy.
Merong sinful joy, sinful pleasures. Merong, pwede natin sabing, creational joy, temporary joy, mga pansamantala na mga kasiyahan. Pero meron ding pangatlo na salvific joy. Kasiyahan na pang-ebanghelyo. Kasiyahan na pangkaligtasan. Doon sa mga makasalanang kasiyahan, walang kabanalan doon. Opposite yun. Walang kabanalan sa mga makasalanang kasiyahan. Doon naman sa mga kasiyahan sa pansamantala, sa mga things in creation, alam, mapapasaya ka, may binili ka, sumaya ka, may kinain ka, sumaya ka, may napanood ka, tumawa ka. May mga pagpapalang pansamantala, mga creational joys yan, na pwede natin mismong matamasa. Pero doon sa creational joy, pwedeng may kabanalan, pero pwede rin wala. Pero pagdating sa joy in the Lord, pagdating dun sa kasiyahang pangkaligtasan, hindi pwedeng walang kabanalan. Yung kabanalan, ang kasiyahan. At ang kasiyahan doon ay ang kabanalan. Mga kapatid, ang mga Kristiyano ay pinakamasaya kapag sila'y pinakabanal. You're happiest when you're holiest. Ang pinakamasayang kondisyon ay maging kasama yung Diyos. Maging kasama yung Panginoon. At doon, merong tugatog ng ating kasiyahan. Kaya dito sa mensahe natin, bakit ba mahalaga yung kasiyahan sa Panginoon? Bakit importante yung joy in the Lord? Why is it important? May dalawang reasons kung bakit importante ito. Una, dahil yung joy in the Lord, yan ang goal ng repentance. Pangalawa, yung joy in the Lord ay important dahil ito yung fuel ng ating kalakasan. Ito ang goal ng pagsisisi, kasiyahan sa Panginoon, at ito rin ang nagpapalakas sa ating lakas, yung kasiyahan sa Panginoon. Kaya tignan muna natin yung unang dahilan kung bakit importante ang kasiyahan sa Panginoon. Dahil ito ang goal ng repentance. Now, balik tayo sa passage. Sa passage, verse 8 at 9, napakinggan nila yung law, they were cut to the heart, at sila ay tumangis. Dahil sinabi nga ng James chapter 1 verse 23, no? Ang salita ng Diyos ay parang salamin. Makikita mo yung tunay mong sarili sa pamamagitan ng kautusan. Ine-expose nito kung ano yung mga kasalanan natin. At ang response ni Nehemiah, nung umiiyak na itong mga tao, they were grieved, they were repentant. Lungkot na lungkot sila sa mga kasalanan nila. Ano ang response ni Nehemiah? Ang sinabi ni Nehemiah, stop it. Stop it. Rather, rejoice in the Lord. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos, hindi lang siya dumudurog, nagpapagaling din siya. The word of the Lord does not just crush, it also heals. The same law that condemns us also points us to the grace of God and also to the covenant mercies of God. Ang utos sa kanila, puro pagdiriwang, puro pang piyesta. Sa totoo lang, yung tatlong mga salita na ginamit, utos sa verse 10, ano yung mga utos doon? Eat the fat, kumain kayo ng taba, pang piyesta yan. Drink the sweet wine. Inutusan sila, uminom kayo, pang piyesta yan. At ano pa? Magbigayan kayo ng pagkain. Pang piyesta yon. Mga celebratory ito ng mga expressions sa Old Testament. Kumain ng taba, uminom ng alak, at ganun din ay, anong gagawin nila? Magbigayan sa mga wala. Walang handa. Magbigayan. Pero ang question natin, bakit? Nehemiah, bakit? Durog kami sa kasalanan namin. Narinig namin na hindi kami nakasunod dun sa pamantayan na binigay ng Panginoon. Naglugmok kami, bakit kami titigil at magdiriwang? Bakit namin gagawin yan? Yun ang tanong. At ang direct answer na makikita natin sa text ay because it is a holy day. Dahil iyon ay banal na araw. Now, kailangan natin maintindihan, ano yung pinagdiriwang nila? Ano yung day na meron sila? Yung araw na meron sila ay tinatawag na Feast of Trumpets. Feast of Trumpets. Yun yung araw na pinagdiriwang nila sa araw mismo na ito. Ang Feast of Trumpets ay isa sa 7 na mga Jewish festivals na Diyos mismo yung nag-utos. Nakasulat sa Leviticus. Isa sa 7.
Itong Feast of Trumpets ay ang unang araw sa kanilang calendar. So hindi ito same ng New Year natin, pero parang ganon. Parang ito ay simula ng araw at ang ginagawa nila dito, nagpapatugtog sila ng trumpeta. Nagpapatugtog sila ng shofar. Yung shofar ay yung sungay ng mga ram. So pinapatugtog nila yon. Isa itong araw ng kapahingahan. At ito rin, according yun sa Leviticus 23:24. At ito rin na araw na Feast of Trumpets ay 10 araw bago yung Day of Atonement. 10 araw bago yung Yom Kippur. Isang araw sa isang buong taon na nag-aalay sila para sa kapatawaran ng buong bayan nila, ng Israel. Nilulook forward nila yung Day of Atonement na yon. At bago dumating yung Day of Atonement, may Feast of Trumpets. Ito yung araw kung saan sila tumatangis. So, ibalik natin sa tanong, bakit nila kailangang magdiwang? Basag sila sa kanilang kasalanan, bakit sila kailangang magdiwang? Dahil kailangan nilang alalahanin yung covenant faithfulness ng Panginoon. Kailangan i-look forward yung Day of Atonement. Kailangan nilang i-look forward na merong araw kung saan may iaalay para hindi na sila magdusa sa mga kasalanang ginawa nila, kung bakit sila nag-grieve. That there is such thing as atonement. May kaligtasan, may redemption para sa kanila. Isipin mo kung gaano ka-faithful yung Panginoon. Napaka-suwail nila na bayan, natapos pa rin nila yung walls. Nehemiah chapter 6. Isipin mo, napaka-suwail nila, pero ipinangaral pa rin sa kanila yung salita ng Diyos. Meron pa rin Word of God. At napakasuwail nila, pero may darating pa rin na atonement. Yan yung ibig sabihin nila ni Nehemiah ng mga priest na this day is holy to the Lord. Alalahanin niyo yung araw na ito. Tama na umiyak para sa kasalanan, pero ang end goal ng repentance ay pagdiriwang sa awa ng Diyos. Ang end goal ng repentance ay pagdiriwang sa awa ng Diyos. Habang ang pag-iyak ay proper response dahil we are condemned in our sins. Ang pagdiriwang naman ay tamang response sa salvation ng gospel. Tinuturuan tayo dito ng timeless principle na grief for our sins is only a stepping stone so that we can reach the real goal of repentance, rejoicing in God's mercy and forgiveness. Yung pagdadalamhati, unang hakbang pa lang yan. Yung pangalawang hakbang ay yung pagdiriwang sa awa, grasya, kapatawaran, pagtubos mismo ng Diyos. Kailangan nating alalahanin yung dalawang hakbang na yon. Hindi ka pwedeng humakbang sa ikalawang hakbang nung walang una. Pero yung unang hakbang ay hindi rin ang huling hakbang. Merong kasunod. Nandun sila sa una. Ayaw nila tumigil sa una. At sinasabi nila ni Nehemiah, hakbang! Pumunta kayo sa pangalawa. Umiiyak na kayo dahil sa kasalanan nyo. Ngayon, magdiwang kayo sa kapatawaran na tinanggap nyo. Sa covenant faithfulness ng ating Diyos. Alam nyo, yan yung ibig sabihin ni David sa Psalm 51. Psalm 51, yan ay psalm ng confession of sin. At dun sa Psalm 51, alam na alam ni David kung ano yung purpose ng repentance. Alam niyo kung anong purpose ng repentance? Joy. Kasiyahan. Kaya tayo tinatawag para magsisi, para tayo ay magdiwang. Tinatawag tayong umiyak para pagkatapos doon magdiriwang tayo. Ano yung prayer ni David sa Psalm 51? Verse 12. Restore to me the joy of your salvation. Yun mismo. Sabi niya, Panginoon, ito yung nawala sa akin. Ito yung wala sa akin. Nagsisisi siya para saan? Para ma-restore yung joy of salvation. Unang hakbang, pangalawang hakbang. Ang prayer ng repentance ay joy. Ang totoong panalangin ng pagsisisi ay maging masaya sa Panginoon. Maging masaya sa Ebanghelyo.
Another proof, yung prodigal son. Yung kwento ng Panginoong Jesus sa prodigal son. Anong ginawa ng ama pagkatapos na bumalik na tumatangis yung anak niya? Anong ginawa ng ama? Nag-first step na yung anak. Anong ginawa ng anak? Tumatangis, durog na durog siya sa kasalanan niya. Bakit ko ba sinuway ang ama ko? Pumunta siya dun sa ama. Ano ang response ng ama? Halika dito, yayakapin kita. Mga alagad, pumatay kayo ng baka. Magdiriwang tayo. Yun mismo yung sinabi sa Nehemiah, magdiwang tayo. Let's celebrate. For my son was lost and now he was found. Nag-step 1 na yung anak, ngayon, mag-step 2 ka na anak. Tingin niyo ba gusto nung ama pagpasok nung anak doon sa celebration, nakaganon pa rin siya? Nagdiriwang lahat. Tingin niyo ba yun yung gusto ng ama niya? Hindi. You see, yung mga tao sa time ni Nehemiah ay parang si David. Parang yung prodigal son. They were broken for their sins. At ngayon, inuutusan sila ng Diyos through Nehemiah, through the leaders, na magdiwang sila sa awa ng Diyos. Na kailangan nila magdiwang sa covenant faithfulness ng Diyos. Itong ebanghelyong kasiyahan ay kalooban ng Diyos. Alam nila na kapag nanatili sila sa step 1, nanatili sila doon sa lugmok na kalagayan nila sa kanilang kasalanan at hindi sila bumangon sa ebanghelyong kasiyahan, kapag hindi nila ginawa yun, kapag hindi sila humakbang papunta doon, they will be paralyzed with guilt. Mapaparalisa sila. Wala silang gagawin, nagumumuk lang sila. They will be prone to legalism. Ang basehan na nila ng buhay nila ay yung ano yung nagawa nila. At hindi nila nagawa. Ano pa? They will be hopeless. Mamumuhay sila bilang covenant people ng Diyos, pero mamumuhay silang parang walang pag-asa. Ano pa? They will dishonor the forgiving character of God. Ire-reflect nila sa mga nakapaligid sa kanila na para bang hindi maawain ang Diyos. Kaya't ang hamon ni Nehemiah sa kanong ibang mga leaders, stop it. Now rejoice in the Lord. Meron pang iba't ibang mga katunayan. Katunayan ito from eschatology. Meron ding katunayan ito from the theology of God. Sa ating eschatology, naniniwala ba tayo na sa eternity, meron pa ring weeping? Meron pa ring mourning? Hindi ba hanggang dito lang yon? Hindi ba sinabi sa Revelation, ang Panginoon pupunasan niya yung lahat ng luha natin, papawiin niya yung lahat ng pagdurusa natin? Alam niyo kung bakit? Kasi hanggang dito lang yung kasalanan natin. Hanggang dito lang yung kasalanan. Pagdating doon, aalisin niya na lahat ng kasalanan. Ang matitira ay kasiyahan. Ang goal ay kasiyahan sa Panginoon. Dito sa lupa, kasi kailangan natin mag-repent sa kasalanan natin eh. Pero after nun, ano yung real goal? Bakit niya tayo sinasabihan na tumangis dito para magdiwang tayo? We are commanded, step 1, para sa step 2. Hindi tayo inutusan ng Diyos na manatili dito. Theology of God. Dahil nagpapatunay ito sa kung sino yung Diyos. Sino ba ang Diyos natin? Kino-convict ba tayo ng Diyos sa kasalanan natin para maparalyze tayo ng guilt? Yun ba yung goal ng Diyos? Gusto ko, makonvict ka sa kasalanan mo para hindi ka na makakilos. Ganun ba yung character ng Diyos? Gusto ba ng Diyos na i-convict tayo sa kasalanan natin para maging legalistic tayo? Kino-convict ba tayo ng Panginoon sa kasalanan natin para maging hopeless tayo? Gusto ng Diyos wala tayong pag-asa? Yun ba yung Diyos natin? Gusto ba ng Diyos na i-convict tayo sa kasalanan natin para hindi na tayo maniwala sa awa niya? No. Brethren, kaya ito sinabi dito sa talata para makilala natin kung sino yung tunay na Diyos. Sino yung Diyos? Siya yung Diyos ng 2 steps na yan.
Sa Luke chapter 15, sabi mismo ng Panginoong Jesus sa kanyang parable of the lost sheep. Nung natagpuan niya yung isang tupa, anong sabi nung master? Rejoice with me, I have found my lost sheep. Dito nakalagay sa talatang to na meron lang isa na magsisi, meron ng kasiyahan sa langit. Sino yung masaya sa langit? Hindi sinabi na anghel yung masaya. By the way, let's be clear. Ang sinabi, may kasiyahan sa harap ng mga anghel sa langit. Sino yung pwede maging masaya na kapag sinabing masaya siya, masaya yung buong langit? Ang Diyos. Ang Diyos. Kapag nagsisi tayo, masaya yung Diyos. Kasi nanumbalik tayo. Kapag merong nagsisi na mananampalataya, ang Diyos ay nagagalak, natutuwa, nasisiyahan. Para siyang ama dun sa alibughang anak. Masaya siya. Ang Diyos natin ay masaya kapag nagsisisi tayo at tinatawagan niya tayo na maging masaya kapag nagsisisi tayo. Yun ang panawagan ng Diyos. Isa ito sa mga pagkakamali na iniisip natin, lalo na kapag tinitignan natin yung mga panglupang magulang natin. Kasi bilang mga magulang, kapag nagsorry na sa yung anak mo, tapos pinatawad mo na siya, ano pa rin, dapat galit ka pa rin. Hindi gano'n ang Diyos. Hindi gano'n ang Diyos. Ipakita mo sa scripture. Ito yung nasa scripture. Kapag pinatawad na tayo ng Diyos, humarap ka ng merong mapagsising puso sa Diyos, wini-welcome ka niya ng may celebration. Siya'y masaya. Yan ang Diyos natin. At kaya tinatawagan nila ni Nehemiah, yung mga taong nagbasag sa kasalanan nila, na humakbang kayo sa ikalawang hakbang. Therefore, ang hamon sa atin ay huwag kang matrap sa iyong pagkabasag sa kasalanan. Kung hindi humakbang ka nung ikalawang hakbang ng pagdiriwang dahil sa kapatawaran ng Ebanghelyo. Kung Kristiyano ka, meron kang sensitibong konsensya, madali kang makonvict sa kasalanan mo, nababasag ka sa kasalanan mo, palagi kang down dahil sa mga kasalanan mo, ang puso mo ay malambot, ang konsensya mo ay tender, hindi ka hard-hearted, sundin mo itong ikalawang utos. Rejoice in God and in your salvation. Dahil basag na ang puso mo, ngayon ito ang mabuting balita para sa iyo. Kalooban ng Diyos, para sa iyo, Kristiyano na may malambot na konsensya, ang hirap tanggapin sa iyo nito. Ang kalooban ng Diyos sa iyo ngayon ay masiyahan ka sa Kanya. Utos niya na masiyahan ka. Yung utos dito sa mga taong sa passage natin, utos sa iyo yun. Dahil basag ka sa kasalanan mo, ito ang utos sa iyo. Pero alam natin sa mga matitigas yung puso, sa mga hindi pa nagre-repent, kailangan muna nila ng first step. Hindi pwedeng tumalon. Hindi ka masisiyahan sa Panginoon kung hindi ka nababasag sa kasalanan mo. Pero kung ikaw ay basag na, ikaw ay malambot na, ikaw ay nagsisisi na, ang ikalawa ang utos sa iyo. Rejoice in the forgiving gospel. Luke chapter 10 verse 20. Rejoice that your names are written in heaven. Romans chapter 5 verse 11. We rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have received reconciliation. Kaya alam nyo, ang pangangaral para sa dalawang tao yan. Para sa mga matitigas, sila'y basagin, at sila na may basag ng puso, nahikayatin. Ganyan ang pangangaral. Ganon din sa mga Lord's Supper, para ito sa mga may basag na puso. Ito ang katibayan, may awa ang Diyos sa iyo, magdiwang ka. Pinatawad ka sa iyong kasalanan. Ito'y utos lalo na sa Lord's Day. Pero sa mga hindi pa mananampalataya, kung hindi ka pa mananampalataya, hindi ka pa Kristiyano, hindi ka makakatanggap ng pangkaligtasang kasiyahan kung hindi ka pa umiiyak sa kasalanan mo. Ulitin natin. Actually, alam nyo, yung gospel offensive pa yan sa mga self-righteous. Isipin mo na lang, bigla na lang kitang kausapin, bro, siya kasi nasa harapan palagi. Bro, pinapatawad na kita.
Isipin mo, bigla mo nalang sabihan yung kung sino na pinapatawad mo na siya. Wala siyang kaalam-alam. Ang mangyayari sa taong yun, pwede siyang ma-offend. Wala, anong ginagawa ko sa'yo? Wala naman akong ginawang mali sa'yo ah. Ganyan ang itsura kapag hindi mo na nabasag sa kasalanan ng isang hindi mananampalataya. Kailangan mo nilang maintindihan, they have offended God. You have offended God. Na-offend mo yung Panginoon. Kailangan mabasag muna sila sa kanilang kasalanan bago maging presyo sa kanila yung mensahe ng kaligtasan. Kaya para sa'yo, kung ngayon mo palang napapakinggan to, alam ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo. Alam niya ang lahat ng tinatago mong kasalanan. Alam niya yung kasalanan na ikaw lang nakakaalam. Nababasa niya yung puso mo, nababasa niya yung motibo mo. Alam niya kung paano mo siya talaga tratuhin. Magsisi ka at mabasag. Gawin mo yung unang hakbang. At pagkatapos nun, saka ka lang magiging handa para pakinggan ang krus ni Kristo. Pangalawa, bakit important yung joy in the Lord? Una, dahil yun ang goal ng repentance. Pangalawa, importante yung joy in the Lord dahil dito nanggagaling yung lakas natin. Nanggagaling yung lakas natin sa kasiyahan. Kasiyahan, yung nagpapalakas sa atin. Sa Nehemiah chapter 8 verse 10, sinabi mismo sa atin dito na yung kasiyahan ay isang utos. Utos siya. Maging masaya ka, utos siya. Bunga siya ng genuine faith. Siya ang pinanggagalingan ng ating lakas. Alam ni Nehemiah, ni Ezra, na yung pagtatayo nila ng pader, first step pa lang yon. Hindi yon ang main purpose. Phase 1 pa lang yon. Hindi ang main purpose nila itayo yung pader. Tapos yun lang. Ang kailangan nilang gawin ay i-rebuild hindi lang ang pader kung hindi yung mga tao ng Diyos. They need to rebuild the people of God sa pamamagitan ng preaching. Sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos. Now, alam niyo ba na pagkatapos, kung tapos na yung rebuilding ng wall, bakit may chapter 7 hanggang 12 pa? kung yun lang yung purpose. Chapter 6 tapos na eh. Oh, bakit may sunod na chapters pa? Kasi hindi yun yung main point. Kasi hindi lang yun yung point. Alam nyo ba na sa chapter 10, dito pa lang nila i-establish na bawal sila magpakasal sa unbelievers? Sa mga pagans? Ibabalik nila. Kasi ang tagal na nila sa Babylon, sa Persia, nagmix na. Yung mga Hudyo, pinagbawalan sila ng Panginoon yun eh. Pero nagmix na. So dito ipapaalala sa kanila, bawal ang intermarriage. Dito ipapaalala sa kanila, i-observe nyo ang fourth commandment, Sabbath. Dito ipapaalala sa kanila, suportahan nyo yung mga pari para mag-continue yung temple worship. May usapin sila dito ng tithes and offering eh. Isipin niya, marami pa silang asikasuhin. After the rebuilding of the temple, sa Nehemiah chapter 11, kailangan pa nila magpadala ng mga tao sa Jerusalem para dumami yung tao doon. Ma-repopulate. Tapos sa chapter 12, chapter 13, makikita nyo, talagang nag-aapoy si Nehemiah. May mga pinaghahampas pa siya dun eh. Pag binasa nyo yung Nehemiah chapter 13. Ang dami pa nila na dapat gawin kahit tapos na yung pader. Therefore, kailangan nila ng paraan kung paano sila magkakalakas para gawin pa yung mga natitirang dapat nilang gawin. At saan manggagaling yung lakas na yon? Kailangan nila ng kasiyahan sa Panginoon. Ang kailangan nila ay kasiyahan sa Panginoon para magawa pa nila yung ibang mga pinapagawa sa kanila ng Diyos. Kaya sinabi sa verse, dito sa chapter 8 verse 10, do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. Itong kasiyahan na itong nag-energize, nagbibigay sigla sa paglilingkod. Proverbs 17:22, a joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ang kasiyahan, nagbibigay lakas yan. Kapag ang isang tao, down na down, discouraged na discouraged, konting hirap lang, titiklop siya. Konting hirap lang, pilay ka agad siya. Kaya meron tayong mga coaches sa mga players sa sports.
Sa mga volleyball player, sa mga basketball player, kailangan nilang coach. Kailangan nilang magmo-motivate sa kanila, kailangan mag-hype sa kanila, kailangan may magbibigay sa kanila ng encouragement. Kasi kapag ang isang tao ay encouraged, kapag ang isang tao ay delighted, mas marami siyang magagawa kaysa sa isang tao na down. Kaysa sa isang tao na lugmok. Ang kasiyahan ay nagbibigay ng lakas. Ikumpara niyo yung dalawang tao na may parehong sakit. Pero yung isang tao, isang may sakit ay very hopeful. Pero yung isang may sakit ay very down. Sino sa kanila ang may better chance na mag-survive? Alam natin kung sino. At itong kasiyahan na to ay available sa napakaraming mga lugar. Pero sa mga panahon natin, dahil sa nakatira tayo dito sa mundo, iniisip natin na magkakaroon tayo ng kasiyahan base sa tao at base sa pangyayari. Doon natin nilalagay yung kasiyahan natin sa tao at sa pangyayari. Pero iba yan sa kasiyahan sa Panginoon na tinuturo dito. Iba yung kasiyahan na nakabase sa Panginoon kaysa sa kasiyahan na nakabase sa tao at nakabase sa mga pangyayari. You see, people will fail. Hindi ka nila pwedeng palaging bigyan ng kasiyahan. At ang mga pangyayari, nagbabago-bago yan. Hindi ka nito palaging pwedeng bigyan ng kasiyahan. At ang isang tao na ang kasiyahan niya at ang lakas niya ay nakabase sa tao at sa pangyayari ay magkakaroon ng inconsistent joy. Kapag maganda ang pakikitungo ng tao, masaya siya. Kapag maganda yung pangyayari, masaya siya. Pag di na maganda yung pakikitungo ng tao, malungkot na siya. Kapag di na maganda yung pangyayari, malungkot na siya. Up and down, encourage, discourage. Nakasakay siya doon sa alon ng tao at pangyayari. Pero kung ang isang tao, ang pinanggagalingan ng kasiyahan niya ay sa Panginoon, isa itong klase ng kasiyahan na hindi pwedeng manakaw sa kanya. Hindi ito pwedeng maalis sa kanya. Kapag ang isang mananampalataya, naintindihan niya yung kaluwalhatian ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, yung kasiyahan na yon na magpapalakas sa kanya. Kapag nakafocus tayo sa pangako niya, sa presensya niya, yung kasiyahan na yon ay lalago at ang lakas natin ay lalago. Alam natin, ang focus ng joy na yon ay ang Panginoong Hesukristo. Siya yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Siya yung kasiyahan, siya yung nagbibigay ng kasiyahan. Makinig ka, John 15:11. Ito yung sabi ni Jesus. These things I have spoken to you that my joy may be in you and that your joy may be full. Sino yung nanalangin para sa'yo ng ganyan? Sino yung humiling sa Diyos Ama para sa'yo, mananampalataya ng ganyan? Sipin mo ang Panginoong Jesus na nalangin na yung kasiyahan niya, kasiyahang pang Kristo, kasiyahang pang anak ng Diyos. Sabi niya, kung gaano ako kasaya, gusto ko ganun din yung bawat mananampalataya. At gusto ko yung kasiyahan mo ay puno. Sino nag-pray nun? Si Satan ba? Ang mundo ba? Si Jesus. Ang tagapamagitan natin. At yung kasiyahan na ipinapanalangin niya sa atin ay kasiyahang pangkaligtasan. Kasiyahang pangwalang hanggan. Kasiyahang pang Diyos. Si Jesus ay umiyak sa Getsemani at nalungkot doon sa Kalbaryo at nabuhay na muli sa ikatlong araw ng may kasiyahan para bigyan tayo ng kasiyahan na hindi pwedeng alisin kahit ng kamatayan. Yan yung tinubos ng Panginoong Hesus para sa atin. Kaya yung mga unang mananampalataya, kahit i-persecute sila na i-persecute, nilatigo, pagbalik, we were counted worthy to suffer para sa pangalan ng Panginoong Hesus. Saan galing yun? Sa Diyos. Saan galing yon? Kay Jesus. Bakit itong 92 years old na si Fanny Crosby, ganyan siya magsalita? Hindi ba dapat pagpatanda ng patanda, palungkot ng palungkot? Di ba ganun dapat?
Hindi siya taga dito eh. May Kristo siya. May pananampalataya siya. May Jesus na nanalangin para sa kanya. May ebanghelyong doon nakatindig yung kasiyahan niya. Imagine that. I want that for all of us, brothers. Na habang patanda tayo ng patanda, paligaya tayo ng paligaya sa Panginoong Jesus. Sa ebanghelyo. Na hindi natitinag ng tao, hindi natitinag ng sitwasyon, kung hindi nakatindig doon sa ebanghelyong pinangako ng tagapagligtas natin. Huwag nating isipin na mas holy ka kapag mas busangot ka. Ito ang bigay ng Panginoong Hesus. Kaya naman, Kristiyano, ipagpalit mo ang walang kasiyahang paglilingkod sa kasiyahan sa Panginoon. At doon mo matatagpuan ang lakas mo sa Kristiyanong pamumuhay. Kung parang wala kang lakas sa Kristiyanong pamumuhay, ang kailangan mo ay kasiyahan sa Panginoon. Sana hindi ka makontento na ang Christian life mo ay napaka-down. Sana huwag ka makontento na yung Christian life mo palagi ka parang nakayuko. Sana hindi ka makontento na ang Christian life mo ay parang nasa sulok na nakamukmok. Na kada lumabas sa bibig mo, napaka-hopeless. Lahat na lalabas sa bibig mo, hopeless, hopeless, hopeless. Sana hindi ka makontento dyan, mananampalataya. Ang kailangan mong hilingin at pagsumikapan sa harapan ng Panginoon ay isang kasiyahan na hindi makukuha sa iyo. Magbago ang mga tao, magbago ang mga pangyayari, mananatili ito sa iyo at ito ang magiging lakas mo sa paglilingkod sa Kristiyanong pamumuhay. Ang makasalanang kasiyahan, nanakawin niyan yung Christian joy mo. Yung creational joys, saglit lang yan. Papangitiin ka ngayon, bukas wala na. Pero yung salvation joy, yan ang magpapalakas sa'yo. Ano man ang mangyari sa Kristiyanong pamumuhay. Kaya bilang pagtatapos, hindi lang gusto ng Panginoon na magtayo sila ng pader. Ang gusto niyang ipanumbalik ay mga puso nila. The main motive of God is not just the walls, but their hearts. Kaya kung ang puso mo ay bigat na bigat sa kasalanan, magdiwang ka sa totoong kapatawaran kay Kristo. Kung pagod na pagod ka na sa Kristiyanong pamumuhay, makakuha ka ng sariwang lakas sa kasiyahan sa Panginoon. At kung naglilingkod ka ng malungkot, walang kasiyahan, bumalik ka sa tunay na kasiyahan ng ebanghelyong ng Panginoong Hesus. Ito ang mensahe ng Nehemiah 8:8-12. Ang kasiyahan ng Panginoon, ang lakas mo. Manalangin tayo. Maraming salamat po sa talatang to. Napaka-hitik na hitik, O Diyos, yung talatang to. Salamat po. Salamat po dahil punong-puno ito ng katotohanan at punong-puno po ito ng katotohanan kailangan namin. Salamat o Diyos dahil gusto mo kaming basagin para kami ay paligayahin. Salamat o Diyos dahil hindi mo gusto para sa amin ang magdusa sa pagkalugmok sa kasalanan, kundi ang gusto mo para sa amin ay maranasan namin yung kaligayahan pagkatapos ng pagkalugmok. O Diyos, hinihiling ko po sa kanila na hindi pa nababasag sa kasalanan, basagin mo sila. Hinihiling ko rin, Panginoon, sa mga basag na, pahilumin mo sila. At bigyan mo sila ng kasiyahang matatagpuan sa iyo. O Diyos, bigyan mo kami ng sigla, bigyan mo kami ng pag-asa, bigyan mo kami ng ngiti, bigyan mo kami ng kasiyahan na galing sa iyo, nakatuon sa iyo, at para sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen.